Praise the Lord. Si Jesus ang ilaw. Ano ba ibig sabihin ng ilaw? Kaya ang ilaw ay ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos upang matanglawan ang kadiliman, upang sa ating paglalakad ay hindi tayo matisod, hindi tayo bumaksak, gayon din sa ating buhay. Ang ating ilaw ay si Jesucristo, ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya dito sa John 8 verse 12. Again, Jesus spoke to them, to the disciples, saying, I am the light of the world. Sinasabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. Habang tayo ay naririto po sa mundo, sa pansamantalang tirahan natin, kasi ang tirahan natin permanent ay ang kingdom of God, kung saved tayo. Amen? Kaya naisip natin na lahat ay maligtas. Mangaral tayo, mag-share tayo sa trabaho, mag-share tayo sa lahat. Gayon ang ginagawa natin. All for Jesus worldwide, nagsishare tayo. Kung nasaan ka man at nakikinig ka, ay pakinggan mo ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Kung tayo daw ay sumusunod sa Panginoong Jesus, paano pagsunod sa Panginoong Jesus? Pag-aralan natin ng salita. Dahil ang Biblia at ang Panginoong Jesus ay iisa. Ang Panginoong Jesus ang buhay na salita ng Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng naririto. Nang sabihin ng Diyos, let there be light, yung salita na yun ng Panginoong Jesus. Kaya nga, siya ang ilaw sa mundong ito. Whoever follows me will never walk in darkness. Kaya nga, kawawa natin yung mga tao na ang mga pinaniniwalaan na yung matatandang paniniwala pa nung una. Kasi bakit? Niyayapos nila kasi naninindigan sila sa hindi nila alam. Ito ang tinuro ng mga matatanda sa kanila. Subalit, mapalad tayo, we are blessed, na natunghayan nating basahin ang salita ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan. Pero wag naman tayong maging madamot sa mga kawawang tao na i-share natin ang katotohanan. Sabihin natin, magbasa tayo ng Biblia, mag-aaral tayo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Meron kaming pag-aaral ng salita ng Diyos upang lahat ay maligtas. Kasi isa lang ang maligtas sa pamilya, ang sabi ng Diyos, you will be saved, you and your family. Kasi iintayin niya hanggang ang buong pamilya ay maligtas. Amen? Hallelujah. So, John 8:12, sabi niya, ako ang ilaw. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ang Panginoong Jesus ang ilaw, we need to come to the light. Paano pagpunta natin sa light? Ang Panginoong Jesus ay nag-iintay sa atin. Jesus Christ is waiting for us. Siya ay lagi nag-iintay sa atin dahil lahat tayo ay nagkasala. Walang pwedeng magsabing ako'y walang kasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan at lagi pa sa buhay natin, nagkakasala tayo sa isip, salita at sa gawa. Kaya ang hamon ng Panginoong Hesukristo, ako'y nag-iintay sa inyo lahat, sa ating lahat. Sinasabi niya sa Acts 3:19, repent therefore and turn to God. Magsisi ka at manikluhod ka sa Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos at ang Panginoong Jesus ay iisa. John 10:30, sabi ng Panginoong Jesus, I and the Father are one. Kasi ang Diyos ay iisa sa tatlong persona. Nanlikhain ng Diyos ang langit at lupa at lahat. Ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesus at ang Espiritu Santo ay iisa. Nang magsalita ang Panginoon Diyos, ang salita niya ay ang Panginoong Jesus at ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako. At the same time, nasa lahat ng dako. Kaya lahat ng sabihin ng Diyos ay nalilikha, lumilitaw. Let there be light. Lumitaw lahat, ang araw, buwan, lahat. Kung anong likhain ng Diyos, nalilikha. Amen? Because they are one. So sabi ng Panginoong Jesus, Acts 3:19, magsisi kayo lahat. Dahil walang pwedeng magyabang o magtaas na siya ay walang kasalanan. Dahil sa ating ninunong si Eva at si Adan, nagkasala sila, lahat ay naipasa sa lahat ng generation hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Na dapat ang lahat ay magsisi at magbalik sa Diyos so that your sins may be wiped out. Ang pagsisisi natin, para ang kasalanan natin ay mawala. Sabi ng Diyos,
hindi ko na titingnan ang inyong kasalanan. Wala na kayong kasalanan. Bibiriin mo yun, napakasarap pakinggan ng pangako ng Diyos na kung ako itatanggapin mo, magsisi ka ng iyong kasalanan. Hindi ko nalilingunin pa ang kasalanan. Kahit anong nagawa mong kasalanan, wala na. Zero. You are good as brand new. You are a new creature. Kaya, ang tingin ng tao sa iyo, dati ka pa rin, no? Masama yan, mga araw. Pero sa mata ng Diyos, no. My daughter, my son, ang sila ay mga walang kasalanan na dahil sa Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah, praise the Lord. So, ang Panginoong Jesus ay nag-iintay. Acts 3:19, magsisi, magbalik loob sa Diyos upang ang kasalanan natin ay ma-wipe out, mawala. Amen? And number 2, ang Diyos ay willing. Jesus Christ is willing. Lahat ng maganda para sa atin ay kagustuhan ng Diyos. Amen? Sa Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me." Ito ang imbitasyon ng Diyos sa atin. Sino ka man, huwag mong intindihin kung ano ang nangyari sa iyo ng nakaraan mo. Huwag mong intindihin. Come to me, sabi ng Panginoong Jesus. All that you are weary and are carrying heavy burdens. Totoo, kay mayaman, kay mahirap ka, may problema ka. Ang mayaman, mas malaki ang problema. Pero ang hamon ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, come to me. All you that are weary and are carrying heavy burdens. Ano sabi ng Diyos, ng Panginoong Jesus? I will give you rest. Amen. Bibigyan ka ng kapahingahan. Anong kapahingahan? Kapahingahan ng pag-iisip. Kaya marami nasisira ang ulo. Amen. Sa sobrang problema, isip ng isip kung paano ang solusyon. Isa lang ang solusyon. Amen. Ang Panginoong Jesus lang. I will give you rest. Pahinga ng isip, pahinga ng katawan. Bakit? Kasi magiging kontento ka sa buhay mo. Amen. Sa wala't sa meron, dahil ang Panginoong Jesus ang nagmamayari ng lahat. Pati ang pinagkakautangan mo, siya rin ang may-ari ng buhay nun. Amen. Kaya wala tayong dapat alalahanin. So, sabi ng Diyos, I will give you rest. Amen. So, sabi ng Panginoon Diyos dito, sa John 19:30, tinapos ko na ang lahat ng problema niyo, ang lahat ng pangangailangan niyo, maging ang buhay na walang hanggan ay tinapos ko na. Saan? He died once and for all at the cross. Nang mamatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating mga problema sa buhay, kasama ng namatay, pati ang ating kasalanan. Sabi ng Panginoong Jesus. Sabi sa John 19:30, it is finished. He died once and for all. 2 Corinthians 5:14. John 17:4. I glorified the Father on earth by finishing the work that the Father gave me to do. Nataas ang Ama dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Amen. Pero sila iisa. Tandaan natin. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At dito sinasabi sa ika-4, ay nagpunta ako dyan sa lupa upang hanapin ko kayong mga nawawala. Biro mo yun? John 3:16, for God so loved the world that He gave. Nagpunta ang Panginoong Jesus, nagpunta ang Panginoong Diyos sa magitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sila iisa, nagpunta sa lupa upang mamatay sa ating kasalanan, upang mabuhay na muli sa ikatlong araw, dahil siya ay Diyos, upang tayo ay meron ding buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Hallelujah.